Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga, gumanti na. Nako, grabe to, nabaliktad ang lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. So mga kababayan, bago po natin i-play yung ating main video, eto, pasadahan po muna natin itong si Senator Amy Marcos mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Senator Amy Marcos mula po sa Batas PH, no? Ilala naman natin kung sino or sinong nag-file impeachment versus BBM. At anong background, kaya baka drama series lang to na mukhang tatagal ng 1 taon. Nako po. Kahit po yung presidential sister, mga kabayan, naniniwala na itong ginawang pag-impeach kay President Bongbong Marcos Jr. Ay drama lang, di ba? Ikaw mga kababayan, naniniwala ka ba na ito ay drama lang? Ay sa palagay natin, malaki talagang kadramahan ito mga kababayan sapagkat eto po. Matapos pong magpasa ng impeachment complaint, si Attorney Andre De Jesus against kay President Bongbong Marcos Jr., si Attorney Andre De Jesus po ay attorney po ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay? Matapos po silang mag-file mga kababayan, eto, nagdesisyon agad si House Speaker Bujidi mga kababayan. Ano po ang sabi dito? Nako po. Wala tayong nakikitang batayan na magbibigay katwiran sa isinampang impeachment impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala silang nakikitang mali. Mga kababayan. I mean, wala pong nakikita na batayan or basihan na magbibigay katwiran. Okay? Aray ko po. Dito pa lang mga kababayan, error na mga kababayan. Sabi ni House Speaker Faustino D. Bujidi III, na walang batayan upang bigyang katwiran ang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At binigyan diin na isinakatuparan ng punong ehekutibo ang mandatong ipagkatiwala sa kanya ng taong bayan alinsunod sa batas. Teka lang. Paano mo naman nasabing walang matibay na katwiran? 'Di ba? Lahat po ng sinabing sa bagay, hindi rin naman ipapasa yan sa inyo yan. Kaya 'di ba, hindi naman yan ipafile diyan kung talagang seryoso kayo. Eto etong mga 'di ba kanina binasa kung anong po yung mga kanina sa last vlog natin, hindi po sa vlog na ito. Binasa po yung mga impeachment complaint, against President Bongbong Marcos Jr. Baga, matitindi po ang nakapaloob doon, mga kababayan. Pero sabi po ni Bujidi, walang matibay na katwiran. Sana lang po ay itong pagsasabi niyong walang matibay na katwiran ay mag-ano din po ito, mag-appear sa ihahain naman na impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Mas malala pa nga itong reklamo against President Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Anyway, ganun po talaga ang politika. Politics is a numbers game mga kababayan. Kung kulang ka sa numero, ay wag ka na. Whether you are right or wrong, kapag kulang ka po sa numero, ay wag ka na pong pumasok sa politika, Wag ka nang bumanat kung kulang ka rin naman sa mga kaalyado. Okay? Kasi ang politika talaga, it is a numbers game, di ba?
Kahit nga sa eleksyon pa lang nakikita na po natin na kung sino po ang may pinakamaraming boto, siya po ang nananalo. Ganon din po dyan mga kabayan pag nandyan na po sila sa posisyon. Kung sino may pinakamaraming kaalyado, siya ang nananalo. Pero eto si former President Duterte, hindi kaunti lang naman ang kaalyado niya noon, di ba? Pero bakit nanalo pa rin at nahawakan niya ng talagang mabuti, no? Yung ating gobyerno. Ibig sabihin mga kababayan, it is not only sa numero, no? Meron din tayong tinatawag na political will. If you are really, no, serious, no, sa mga gusto mong gawin sa buhay, sa politika, buhay politika, no, ay pwede ka palang magtagumpay. Gaya po ni former President Duterte, mga kababayan. So yan, wala na po tayong dapat pag-usapan, mga kababayan, sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Masaya na naman po ang mga hinayupak, mga kababayan, di ba? Dito pa lang kay BoJD. Wala na. Gusto na, pinatay na po nila ng sunog, mga kababayan. No? Wala na, hindi na po ito magliliyab pa dahil pinatay na po ng House Speaker na si Representative Faustino BoJD III ang sunog, ang impeachment complaint against President Bongbong Marcos Jr. Grabe. No? Pero eto, sabi naman po ni ito i-share ko lang mga kabayan. Sabi po kasi dito ni Jose Cler Castro, impeachment nakakasira sa magandang imahe ni PBBM. Ayon kay Jose Cler Castro, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay sinampahan o masampahan ng impeachment complaint. Nako, anong imahe pa bang gusto mong pagandahin sa Pangulo? Di ba? Negative 27 na nga po ang trust rating. Maganda pa ba yan? Yan, hindi ba yung survey hindi ba nakakasira sa kanya? Di ba? Kahit nga lang yung survey na lang ang basihan, no? Para i-impeach ang Pangulo dahil wala na pong tiwala ang taong bayan, siguro ko pwede na rin yan, mga kababayan, di ba? Grabe talaga ang patay na po yung unang impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Anyway, eto mga kababayan, pasadaan po natin ang video ito. Nako, sabi po dito na karma na. Leveste gumanti na. Lagot na. Nabaliktad ang lahat. Yari silang lahat dito. Eto po. Sir Banat Bay, pasok. Ito, pakinggan natin to. Matindi itong mga banat nila eh. Pakinggan natin itong bagong akusasyon kay Libiste. Ito ho. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, kumpanyang tinayo ni Congressman Leandro Leviste. Kasunod po yan ang pagkansela sa kontrata nito dahil umano sa mga paglabag. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, higit 11,000 megawatts ang sakop ng contract termination dahil sa hindi pagtupad sa kasunduan at pagsagot sa mga show cause order. May mga proyekto raw na dapat noon pang 2025 na kumpleto, pero wala umanong nangyari ni groundbreaking. Paliwanag pa ni Secretary Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin gaya ng training at development funds. Hindi pa sumasagot si Congressman. Grabe ito mga kababayan. Kita mo naman, talagang lulugpuin itong si Libiste. Mantakin mo 24 billion ang pinababayad sa kanya. Wow! Tapos sasabihin nila na hindi ito panggigipit. Ang ina niyan, ako. May naalala lang ako mga kababayan, no? Di ba may interview po si President Bongbong Marcos Jr. noon eh. Sabi niya, for example, ako ang ginigipit, di ba? I'm not sure kung saan yun ahensya mga kababayan, pero ganito po ang konteksto. Once na, for example daw, may kalaban siya sa politika, no? For example lang si Liveste ngayon, di ba? Kung wala raw kaso, ay hahanapan niya ito ng kaso. Kung wala raw problema ang isang politiko, ay bibigyan niya daw ito ng problema, mga kababayan. At eto na nga, nangyayari na, di ba? Congressman Liveste, wala namang problema noon sa kanyang kumpanya. Ngayon, marami ng problema. Nako po. Ilang taon na ang pamahalaan ni Marcos? 4 na taon na ho ito, pang-4 na taon na ho ito. Ngayon lang, kakasuhan,
silibiste at pagmumultahin? Ano yan? DOE. Tapos uululin nyo yung mga tao, sasabihin ninyo, hindi ito politika. Alam mo, walang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, walang naniniwala sa inyo, mga hibang kayo. Alam mo, sinisira ninyo yung sana ay marangal na trabaho ninyo, pero sinisira din nyo dahil nagpapagamit kayo sa politika. Leviste tungkol dito. Para pag-usapan pa po natin yan, nasa linya po si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po, Secretary Garin. Good afternoon. Una-muna siguro, Secretary, para mas maintindihan namin itong issue. Ano po ba particular sana itong kontrata ng Solar Philippines? Ano ba yung in-expect natin na mapoproduce, halimbawa in terms of kuryente? Solar Philippines, I just want to start na hindi lang naman Solar Philippines ang kinancel namin, but they're part of our regular cleaning up of the service contracts, yung mga zombie contracts namin, tinatanggal namin. Just so happens that the bulk of Solar Philippines contracts is part of this. No? So Hindi kami naniniwala. Asan yun? Ba't di nyo ilabas? Bakit hindi nyo ilabas yung mga kesyo pinagmumulta din ninyong iba? O yung pinatitigil ninyong iba? Hindi yung puro kayo daldal. Walang naniniwala sa inyo eh. Una-una dati kang congressman eh. Congresswoman. Tapos na-appoint ka dyan. Dahil alam natin, sinuportahan mo si Marcos. Yan, tuta ka ni Marcos. Ngayon, andyan ka na naman, bumabanat ka na naman dyan, para talagang Gaano ba ito ni Janet Garin, mga kababayan? Garin din eh. No, kapatid ba ito ni Janet Garin, mga kababayan? Kasi parang isa lang po ang kanilang kinakanta at isa lang po ang tono ng kanilang pagkanta, mga kababayan. madishearten itong si Libiste. Alam mo, Kong Libiste, huwag kang masihinaan ng loob. Ako kasi, nung tinitingnan ko yung balita na ito, tangin 24 billion. Talagang lulugpuin ka eh. Talagang yung tipong sasabihin mo, mananahimik na lang ako kaysa sa pagmultahin ng content. Yan eh, halatang halata eh. This is a negotiation. Huwag na tayo maglokohan. Ma'am, wala pong naniniwala sa inyo. Ma'am Garin, walang naniniwala sa inyo na this is not politics. Walang naniniwala sa inyo. 4 na taon na po ang gobyerno ni Marcos dyan. Bakit ngayon nyo lang yan biglang nilabas-labas yan? Kung kailan, inilalabas na ni Libiste ang lahat ng mga may allocation. Bakit? Nandun ba si Sandro? Dahil ba nabanggit na di umano ay meron sa Office of the President na care of First Lady? Sino nagutos sa'yo na gawin yan? Si First Lady ba? Iyan ba ang pang-bargain ninyo kay Libiste para tumahimik siya? Ay, naku. Alam mo, tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Sa totoo lang, tanga na lang ang maniniwala sa gobyernong ito. ang contracts na na-cancel is ng Solar Philippines is capacity nun is 11,427 megawatts. Para lang makumpara, no, sa amin sa Iloilo, ang Ileco 1, siguro yung capacity na kailangan niya nun mga 90 megawatts. Ano? So sobrang laki talaga to. Ang capacity na kailangan ng bansa mga 20 megawatts. So more than half of the what the country needs ang commitment ng Solar Philippines. So we had to cancel that kasi nga hindi gumagalaw eh. Ni umpisa yung mga applications, yung mga requirements na every year dapat ibigay. Grabe, no? Ngayon lang hindi gumagalaw? Ano? Hindi, mga kababayan, i-comment nyo nga dyan kung naniniwala kayo dito. Parang yung pagpapaliwanan niya, kakala mo talagang totoo eh. Di ba? Nila hindi na comply financial obligation. So, we had to cancel. Otherwise, sayang naman yung mga areas at hindi makaka-invest yung ibang mga gustong mag-invest na legitimate na investor. So, we canceled that and it came with a cost to them because nag-commit sila. So, kailangan talaga i-cancel. So ayun, mga kababayan, no? Papasok ang ibang investor. Ayun naman pala. No? May third party naman pala. Sino-sino po itong mga papasok na investor? Ipakilala nyo nga sa amin. Baka mga politiko rin ito, mga kababayan. Diba? Baka mga politiko rin ito na handang maging tuta, maging pipi, bingi sa administrasyong ito para makakuha ng kontrata dyan sa inyo. Diba? Unlike Congressman Libeste, napakatapang, no? Grabe naman talaga itong gobyernong ito. Hindi ito
medyo may political issue ang around Congressman Leviste, but it's just part of DOE's mandate to regulate, and we are doing our regulatory powers in the power industry. Sabi niya, to regulate our regular, no? Oh. Yung sinabi natin yung regular, yung parang nakasanayan na ano na yun eh, parang lagi niyong ginagawa. Pero umabot po kayo ng ilang taon, mag-aapat na taon na bago niyo nabisto ito. Hindi naman po kapanipaniwala yan. At sinasabi niya, this is not politics, no? Sinong hindi maniniwalang hindi ito politika? No? Lahat po ng tao, maliban na lang kung ikaw ay bulag at pipi. Ay kahit hindi na pipi, kahit ikaw ay nakakapagsalita pero hindi mo mailabas, no? Hindi ka rin maniniwala na hindi ito politika. Dahil kung kailan mayroon pong ginagawa, no? Si Congressman Leviste, doon rin naman lang ginipit ito. Mas maniniwala pa sana kami, mga kababayan. No? Kung nangyari po itong mga pagpapamulta kay Congressman Leviste, no? Before pa maisiliwalat ni Leviste yung mga isisiwalat niya, di ba? Pero ngayon, no. Walang maniniwala sa inyo. Loko-loko na lang ang maniniwala sa inyo ngayon. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Yan. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.